celebration of the 50 years of the church, the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch has launched a church-wide bloodletting drive donation with the quote, "Give love, give blood, and save lives." I am Sister Kela Benito, and join me in reporting here in the blood donation at San Jose Town Mall, Occidental, Mindoro. Kasama po natin ngayon si Mr. Celso Correa. Magandang hapon po sa inyo, sir. So, sir, kayo po ba ay na-invite or kayo po ay napadaan lamang? Na-invite po ako ng mga kaibigan ko sa Watcher mismo na eto nga daw, mag-donate ng dugo para sa mga nangangailangan. Ayun, sir, ito po ba ay inyong first time or may experience na po kayo before sa pagdodonate ng dugo? Marami na po ako experience na nagdo-donate po talaga ako ng dugo, pero sa Watcher po ngayon pa lang. Okay. So, sir, ano po ang ating comment or pangkabuang obserbasyon sa naganap po na bloodletting drive ngayon? Natutuwa po ako sa sarili ko dahil merong isang samahan o organisasyon na kagaya ng sa inyo na talagang nagsisikap na makatulong sa kapwa, makasagip ng buhay dahil alam naman natin pag sinabing dugo, napaka-importante po sa tao, no? Kaya sabi ko nga po, kung meron pa akong, kung mauulit pa ulit yung bloodletting, handa po ulit akong mag-donate para kagaya ninyo makatulong din ako sa mga nangangailangan. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Correa. Ako po si Aiza Colinares. May stall ako dito sa loob ng Robinsons at ng San Jose Town Mall, Aroma Truck Perfume business po. So, ma'am, ano po ang inyong naging experience? Kayo po ba ay na-invite or kayo po ba ay nagpunta lang po doon ako? Actually, wala akong alam. Nung pagpasok ko kanina from dun sa back door, nakita ko na may blood donation and dahil regular ko siyang ginagawa, so na-encourage ako na mag-donate ulit. So, may experiences na po kayo before? Actually, every 6 months or more than 6 months, nagdo-donate ako ng dugo. So, ano po ang inyo pong comment or pangkabuo ang masasabi para sa naganap na donation? Okay naman kasi maganda yung programa. Actually, maraming matutulungan tayo ng mga tao na nangangailangan talaga ng blood. And maganda rin yung serbisyo sa taas. As in, wala akong masasabi. So, thank you dun sa programa na to dahil marami talagang matutulungan. Kasama po natin ngayon si Sir Christopher Pimentel, one of the members of PDRRMO. Sir, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Maraming salamat at napaunlakan tayo dito ngayon ng ating Pastor Gilbert Cortez sa isinagawang 50th anniversary ng Church of Christ. At maraming salamat at napakaraming successful ang ginawang event na ito ngayon. Sir, ano pong ginawang paghahanda ng PDRRMO para po sa gaganaping bloodletting drive ngayon? So, ang ginawa namin paghahanda is very critical and dahil hindi natin masasabi lahat na nagdo-donate ng dugo ay lahat sila ay makakapasa. So, pinaghandaan namin dahil may mga possible na pwedeng mangyaring insidente. So, katulad kanina may nangyari pero awa ng Diyos na isugod naman natin ng maayos sa ospital. Ayun po. Sir, so ano po ang ating masasabi sa naganap na bloodletting drive sa maghapon po? So masasabi po namin sa naganap nating bloodletting drive ng Pentecostal 50th anniversary at together with the Philippine National Red Cross is very successful. Yan, napakaganda at maayos. Naitawid natin ng maayos ang pagdodonate ng dugo para sa mga mamamayan nating nangangailangan. Yun po. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat. Kasama po natin ngayon ang Chapter 7 representative ng Red Cross Philippines, Sir Maynard Bautista. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po. Ako nga po pala si Maynard Bautista, ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross Occidental Mindoro. And sir, ano po ang ginawang paghahanda ng Red Cross Philippines sa naganap na bloodletting drive? Unang-una, sa paghahandang ito, in-invite kami ng Pentecostal Missionary Fourth Watch sa gaganaping massive blood donation nationwide. Nagaganapin ngayong July 8, no? Nag-start kami nung pinaliwanag namin sa kanila na magkaroon kami ng
pep talk na nasimulan sa kanilang simbahan. So pinaliwanag sa bawat committee yung kahalagahan ng pagbibigay ng dugo. At dito namin ginanap sa Robinson, sa bagong building ng Robinson dito sa Occidental Mindoro. So eto na nga. So sir, ano po ang ating komento sa buong pangkabuoang naganap na bloodletting drive? Ito ang history na kauna-unahang nangyari sa blood donation program ng Philippine Red Cross Occidental Mindoro dahil nakakolekta po tayo ng 210 bags na hindi mapapantayan ng kahit anong organization na nagpasimula ng ganitong usaping pagbibigay ng dugo. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon! Isang magandang hapon po sa lahat. At bilang coordinator ng Berea area, ang probinsya ng Occidental Mindoro, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito sa tagumpay na kanyang ibinigay sa atin pong isinagawang bloodletting sa dako ito ng probinsya ng Occidental Mindoro. At ganun din po, lubos pong nagpapasalamat ang kabuuan ng Berea area sa ating minamahal na Sugong Apostol Arsenio Tan Ferriol, ang ating executive minister at ganun din po sa ating deputy executive minister, ang minamahal na Bishop Jonathan Ferriol. At sa lahat po ng ating mga bishop sa church at church council, lubos po kaming nagpapasalamat po sa programang ito sapagkat dahil po dito kami po ay nakakapaglingkod, nagagawa po namin ang aming mga bahagi. At biyaya po ng Panginoon sa araw na ito, nakakagalak pong isipin na ang bloodletting na isinagawa ngayon dito po sa dako ng San Jose, Occidental Mindoro, ay ipinagtagumpay po ng Panginoon. Kaya po tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos at sa lahat ng ating mga committee, lahat ng mga manggagawa sa lokal, buong Berea area, mula po sa mga malalayong lokal na pumunta pa po rito para makiisa, sa mga kapatid na mula din sa malalayo na lugar, nagbiyahe, gumastos, gumugol, para po makiisa. Kaya po ang ating inabot ngayon, na successful po na nakuhanan ng dugo, ay umabot po ng 229 sa biyaya po ng Panginoon. At yan po ay official po na galing sa Red Cross mismo na bilang. So, bagamat marami po talaga ang donor po natin, yun nga lang po, ang screening po ay medyo mahigpit. So, ang ating total lang po na successful na nakuha ng dugo ay 229. Sa biyaya po ng Panginoon, ang ating prayer ay pinagtagumpay na makaabot sa goal na ibinigay po ng pamunuan. Kaya muli po, sa lahat ng aking mga kasama sa Berea Area Committee at sa mga committee po ng bloodletting program na ito, sa lahat ng mga staff, mga kapatid, elders, young people, adult, na talagang lahat ay nagsikap, lahat po ay nakiisa. Kaya po tayo pinagtagumpay ng Panginoon. Sobrang nagpapasalamat po kami. Ako po bilang inyong lingkod na tagapangasiwa, kasama ni Teacher Merlin, ay lubos na nagpapasalamat, lalo na po sa ating Berea Area Committee, si Pastor Jane, Pastor Bal, Pastor Jody. Ito po ang ating mga kasama na talagang lahat nakiisa at lahat ng mga manggagawa at maging mga staff dito sa San Jose. Muli po, maraming salamat po sa lahat. At sa Diyos po ang kapurihan. Glory to God. Keeping the nation's blood supply stable is one of the main goals of the church-wide bloodletting drive. We thank the good Lord for the success of this event. From preparing and planning to conducting and packing up, everything went smooth. Again, this is Sister Kayla Benito for Church Updates.